Eko, masyado pa tayong bata para gawin to. Baka pwede kung saka na lang natin to gagawin. Dahil nag-aaral pa tayo at ayaw kong biguin ng aking mga magulang. Kinakabahang paliwanag ni Melissa. Isay, huwag kang mag-alala. Mag-iingat naman ako para hindi ka mabuntis. Mahal kita, Isay. Hindi mo ba ako mahal? Tanong niya. Mahal na mahal kita at alam mo yan. Pero natatakot ako. Huwag kang matakot kung mahal mo ako. Pangako, akong bahala. Wika nito. Nagiging mapusok si Eko at natangay na rin si Melissa sa mga lik nito sa kanya. Nagiging sunod-sunuran siya sa mga oras ng yon at nadala sa matamis na pangako ni Eko. Sa edad na 14, handang ipagkaloob ni Melissa ang kanyang pagkababae sa lalaking minahal niya ng sobra-sobra. First year high school pa lang ang dalawa na naging magkasintahan at ngayon second year school na silang pareho. Sa mga sandaling yon, nakalimutan ni Melissa ang pangako niya sa kanyang mga magulang na magtapos muna siya bago sasabak sa ganitong sitwasyon. Hindi na malaya ni Melissa na pareho na pala silang hubad-hubad. Nakaramdam siya ng konting hiya sa kanyang kasintahan at pilit tinakpan ng pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Huwag kang mahiya sa akin dahil darating din ang araw, palagi ko na itong makikita. I love you, wika ni Eko. Inumpisahan na naman niya ang paghalik sa kanyang labi, padaos-daos sa dibdib nito. Walang ibang lumabas na boses mula sa kanyang bibig na mga sandaling yun, kundi ang kanyang mahinang ungol. Eko, sambit nito nang maramdaman niya ang pagdapo ng pagkalalaki nito sa kanyang gitna. Melissa, mag-iingat ako. Saad nito. Napayakap ng gusto si Melissa dahil sa unang kirot na naramdaman. Aray, masakit, sandali lang. Daing nito at napaiyak siya. Sa simula lang ang sakit, mawawala rin yan. Tama na Eko, masakit talaga. Humigpit ang kanyang yakap upang hindi maramdaman ang sakit. Sandali na lang Melissa, malapit na ako. Kinabahan at nasasarap ang saad nito. Kagat-labi na lamang ang ginagawa ni Melissa dahil hindi siya pakinggan ni Eko. Walang katapusan na pag-ungol nito. Hanggang sa matapos ang kanilang ginagawa at pigit mata si Melissa sa mga sandaling yun dahil natatakot siya na baka malaman ng kanyang mga magulang ang nangyari sa kanila. Magbihis ka na Melissa, lalabas na tayo. Utos ito sa kasintahan. Basta, Eko ha, pangako mo na wag mo akong iiwanan. Mahal na mahal kita at alam mo yan. Turan niya dahil nakaramdam siya ng takot. Oo, pangako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Matamis itong tugon. Gabi na nang makalabas ang dalawa sa kwarto ni Eko. Nagkataon na wala ang mga magulang niya kaya naisama niya ito sa kanila. Sobrang takot ni Melissa. Hindi alam kung anong ipangangatwiran niya sa kanyang mga magulang. Alam niya magagalit siya sa mga to dahil kauna-unahan na pagkakataong ginabi siya sa pag-uwi mula sa kanyang pag-aaral. Alas 8 na ng gabi na siya'y dumating. Pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita niya agad ang mga magulang at nasa sala sila. Galit ang muka ng kanyang ina na si Talis at talagang hinihintay ang kanyang pagdating. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Sunod-sunod na tanong mula sa kanyang ina. Mano po ma? Sabi niya. Pero hindi tinanggap ni Aling Talis ang kamay niya. Palatandaan na galit ito. Birthday po kasi ng kaklase ko ma. Nagpunta kami sa bahay nila at hindi na ako nakapagpaalam sa inyo kasi biglaan ang pag-imbita niya sa amin. Pagsisinungaling niya. Siguraduhin mo lang Melissa. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa amin ng papa mo. Sige na, magbihis ka na. Galit na sermon nito. Opo, salamat po ma. Aniya. Nagiging madalas ang paglabas nila at parehong kinalimutan ang mga pangarap ng kanilang mga magulang para sa kanila. Nagpatuloy sila sa kanilang lihim na pagtatagpo at kahit ganun pa man, ay nag-aaral pa rin siya ng mabuti. Nasa kantin si Melissa sa araw ng yon, kasama ang kanyang kaibigan na si Lorena. Kasalukuyang kumakain ng dalawa nang biglang nakaramdam ng pagkahilo si Melissa. At buti na lang,
Nakahawak siya sa may upuan. Isay? Bakit? Pagtatakang tanong nito. Ewan ko, Lorena. Bigla na lang ako nahilo. Parang masunsuka ako. Nalipasan na yata ako ng gutom. Pahayag rito. Maupo ka na, Isay, at hihingi lang ako ng sabaw para may laman niyang sikmura mo. Saad nito. Salamat, Lorena ha. Tugon niya. Pagkatapos siya makaupo ay nagmamadaling pumunta ang kaibigan sa kahera upang humingi ng sabaw. Agad namang siya binigyan ng tindera at nagmadali itong bumalik sa kanilang table. Eto, Isay, higupin mo ng mainit-init pa. Salamat. Ano, kumusta na pakiramdam mo? Medyo okay na, Lorena. Mabuti naman kung ganun. Salamat, Lorena ha. Bahagya siyang ngumiti. Walang anuman, huwag ka na lang muna pumasok, Isay. Pahinga ka muna sa inyo. Okay na ako, Lorena. Pahinga lang ako saglit tapos punta na tayo sa classroom. Lumipas ang mga araw. Ganun pa rin ang nararamdaman ni Isay. Nang masabi niya to kay Echo ay nagsimula naman tong umiwas at bihira na lang tong nagpapakita sa kanya. Dahil hindi na nagpapakita si Echo sa kanya, kaya nagpa siya tong puntahan sa kanilang classroom upang alamin kung bakit siya iniiwasan. Melissa, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Echo at nagpalingon-lingon to sa paligid na para bang kinahihiya siya. Echo, parang iniiwasan mo na kasi ako eh. Bakit? May nagawa ba akong mali sa'yo? Nagsimula mangilit ang kanyang mga luha. Hindi naman, Melissa, may mga ginagawa lang akong project ngayon. Pagdadahilan nito. Ganun ba? Aniya. Sige na, Melissa, bumalik ka na sa room mo. Pagtataboy nito sa kanya. Hindi kumbinsido si Melissa sa mga dahilan nito. Pakiramdam niya na nilamig na to sa kanya. Wala to nagawa kundi ang bumalik sa kanilang classroom na baon ng malaking pagdududa kay Echo. Hapunan sa bahay nila Melissa. At dahil masama ang kanyang pakiramdam, agad tong bumangon at kailangan pang puntahan niya ang kanyang ate sa kwarto. Melissa, bangon ka na dyan at kakain na tayo. Wika ng ate Jenny niya. Sige ate Jen, susunod na ako. Bilisan mo, naghihintay si na mama at papa. Opo. Isay, may sakit ka ba? Tanong ng kanyang ina habang tinititigan siya. Medyo ma. Napadalas ako nahihilo at panay sakit ang aking tiyan. Inosenteng sagot nito. Ganun ba? Kailan pa ba nagsimula? Pag-aalalang tanong ng kanyang ama. 1 linggo na po pa. Bukas, wag ka munang pumasok. Magpunta tayo sa doktor. Anang ina. Sige po, ma. Kinabukasan, maaga nagtungo ang mag-ina sa ospital at wala sa isip ni Melissa ang tungkol sa kanyang kaligayan. Kinunan agad siya ng dugo at ihi para sa eksamin at sinuri rin ang kanyang tiyan. May duda na ang doktora na nagdadalang tao siya. Iha, may nobyo ka ba? Tanong ng doktora. Hindi agad nakasagot si Isay at napatingin to sa kanyang ina. Opo. Tugon niya at yumuko ito. Bigla namang kumunot ang noon ng kanyang ina sa narinig nito. Tamang-tama naman at dumating ang resulta at ibinigay ito ng nurse. Binasa agad ang resulta at napatingin sa kanyang ina. Mrs., buntis ang inyong anak, 1 buwan. Pahayag ng doktor at nabigla naman si Isay sabay tingin sa kanyang ina. Ano? Isay! Bulyo ng kanyang mama. Hindi makakibo ang dalagita at umiiyak ito dahil alam niya ang kahahantungan ng pag-uwi nila sa bahay. Nag-aapoy sa galit ang ina niya at pilit pinigilan ng sarili sapagkat nasa publikong lugar pa sila. Na makarating sila sa bahay ay doon na umulbo ang galit ng kanyang ina. Melissa! Galit na galit ang mama niya at sunod-sunod na sampal ang kanyang natanggap mula dito. Sorry ma. Lubhod siya. Ma, sorry. Pag-uulit niya. Anong sorry? Nakakahiya ka, Melissa. Ang bata-bata mo pa, naglalandi ka na. Hindi ka man lang nahihiya. Muli siyang binulyawan ng kanyang ina at sinabunutan pa to. Ma, sorry po. Walang tigil ang paghingi niya ng tawad at tumagulhol ito.
Ngunit hindi man lang siya pinakinggan ng kanyang mama. Hindi kita mapapatawad, Melissa. Lumayas ka dito! Wala kang kwentang anak! Lumayas ka! Sigaw ng kanyang mama na patuloy pa rin siyang sinasaktan. Talis, ano yung ginagawa mo sa anak natin? Tama na! Awat ng kanyang ama na pilit pinigilan ng kanyang ina. Anong tama na? Yang anak mong malandi, buntes! Nabigla naman ng kanyang ama sa narinig at napatitig sa bunso niyang anak. Isay? Maikling sambit nito at tila binagsakan ng langit. Papa, patawarin niyo po ako. Mama, patawarin niyo po ako. Muling lumod si Isay at nagbaka sakaling mapatawad siya. Subalit nagiging bato ang puso ng kanyang mama. At nilamon na to ng galit. Ng mga sandaling iyon ay walang naawa sa kanya. Sobrang nasaktan ng kanyang ama kaya't umiiyak ito at tinalikuran niya ang bunsong anak. Sabay paasok sa kwarto nilang mag-asawa. Ang kanyang ate na si Jen ay umiiyak rin habang pinigmasan ng kapatid. Maawa man siya pero wala itong magagawa dahil malaking kahihiyan ang binigay ni Melissa sa kanyang mga magulang. Jen, kumuha ka ng ilang pirasong damit ng iyong kapatid para kahit papano may baon siya sa kanyang pag-alis. Galit na utos niya sa panganay nitong anak. Umakit naman si Jen sa kanilang kwarto at kumuha ng ilang pirasong damit at nilagay sa kanyang backpack. Kinuha rin niya ang kanyang biggie bank at pinasok niya rin ito. Sa tansya niya ay may 1,000 na ang laman nito. Na makababa na siya, inutusan agad siya na ibigay sa kapatid ang bag. Ate, sorry po. Paghingi niya ng tawad sa kapatid at patuloy pa rin sa pag-iiyak. Sobra naman siyang naawa kay Melissa. Sorry, Isay. Wala ako magagawa para sa iyo. Tanging nasabi ng kanyang ate at niyakap siya. First year college pa lang si Jen kaya wala pa rin siyang maitutulong sa kanyang kapatid. Jen! Bulyaw ng kanyang ina kaya binitawan niya si Isay. Lumayas ka na at huwag na huwag ka magpapakita sa amin. Seryosong sabi ng kanyang ina. Luhang umalis si Melissa sa kanilang tahanan at hindi alam kung anong kanyang gagawin. Naisipan niyang puntahan si Echo dahil ito na lang ang kanyang inaasahan. Nang dumating siya sa bahay ng lalaki agad siyang nag-doorbell. Ang ina ni Echo ang nagbukas ng pinto. Bakit? Sino ka? Tanong agad sa kanya. Magandang gabi po. Nandiyan po ba si Echo? Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? Kababae mong tao, ikaw pang pumupunta sa bahay ng lalaki? Galit itong tanong. Importante lang po, ma'am. Baka pwede ko siyang makausap kahit saglit lang. Pagmamakaawa niya. At maya-maya pa ilumabas si Echo. Isay, bakit ka nagpunta dito? Napagalitan tuloy ako. Galit itong tanong sa kanya. Echo, buntis ako. 1 buwan na. Humihikbing pagtatapat niya. Ano? Lumaki ang mga mata nito sa kanyang narinig. Sabi ko buntis ako. Echo, tulungan mo naman ako. Pinapalayas ako ng aking pamilya. At ikaw na lang ang aking inaasahan. Pagmamakaawa niya. Hindi pa ako handa, Isay. Mapapatay ako ni Daddy kapag malaman niya to. Tila bumahag ang buntot ni Echo. Pero sabi mo ikaw ang bahala sa akin. Sabi mo mahal na mahal mo ko. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Sandali! Patakbong pumasok si Echo sa kanilang bahay at agad rin naman itong bumalik. Isay, ito lang ang kaya ko maitulong sa iyo. Pahayag niya sabay abot ng 2,000 na kinuha pa niya sa wallet ng kanyang ama. Echo, hindi pera ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko at ang matutuluyan. Humahagulhol siya sa sobrang nasaktan. Hindi pwede, Isay. Wala pa akong ibubuhay sa iyo. Please, umalis ka na. Galit itong pinagtatabuyan siya. Hayop ka, Echo. Sabi mo hindi mo ako pababayaan. Sabi mo mag-iingat ka. Pero ano tong ginawa mo sa akin? Sinira mo ang buhay ko? Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Pinasusuklaman kita. Galit na umalis si Isay.
at hindi niya tinanggap ang pera. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada at hindi alam kung saan siya pupunta. Sumakay siya ng bus patungong Maynila at walang kasiguraduhan kung saan siya mapadpad. Walang tigil sa pagluha ang dalagita at sising-sisi sa kanyang kahinaan at katangahan sa pag-ibig. Simula ngayon, Eko, kakalimutan na kita. At kahit kailan, hindi ka magiging ama ng aking anak. Pangako niya sa sarili at puno sa galit ng kanyang puso. Di niya alam ang Maynila, kaya hindi rin niya alam kung saan siya bababa at kung saan siya pupunta. Subalit bumaba pa rin siya sa isang lugar na walang kasiguruhan. Kung ano ang kanyang patutunguhan, naglalakad siya sa tabi ng kalsada na wala sa sarili. At hindi rin niya namalayan kung anong oras na. Kahit ang gutom, hindi niya naramdaman. Bigla siya nakaramdam ng panghihina at bumagsak siya. Tamang-tama naman ang pagdaan ng isang magara na sasakyan sa naturang lugar. At nakita nito ang kanyang pagkabagsak. Kaya dali-dali siyang huminto at bumaba upang sakluluhan ng dalagita. Miss? Are you okay? Yugyug ni Marshall sa dalagita. Dahil namumutla si Isay at wala pa ring malay, kaya agad niya tong binuhat at isinakay sa backseat ng kanyang sasakyan. Palingon-lingon siya sa paligid at naghahanap ng ospital. Ngunit, sadyang mailap ang ospital sa kanilang dinaanan.